Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na bonus reading for October, pera, and career. So Libra, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Libra yun, kaya relax ka lang, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages na para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading for Libra. So from the bottom of my heart, thank you po so much for not skipping the ads. So, Libra, ano naghihintay sa inyo sa buong Oktubre para sa pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Lover's card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Wheel of Fortune. Yes, napakaganda. In the area of what you need, you have the Three of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Emperor card. Lovely. In the area of your near future, meron kang the High Priestess. In the area of your challenge for the month, you have the Justice card. In the area of your fortune, meron kang Nine of Pentacles. Wow, kaching nandito para sa'yo. In the area of your divine messages, meron kang Page of Swords. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay ng Nobyembre, eto yan, Libra, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, meron kang Three of Swords, beautiful. This is all about you shifting from something na talagang mapanakit in the past. Halimbawa, nanggaling ka sa isang mapanakit na relasyon, and ito mga nakaraang buwan, last 6 months, parang hirap na hirap kang kumuha ng trabaho o kaya mag-sustain ng pagkakakitaan for the family dahil naiwan ka nga, o kaya medyo may sinubok ka ng panahon pagdating sa trabaho, sa pagkakaperahan, may mga nakita ako na negosyo na nalugi o humina ang kita, so marami kang pinagdaanan itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon. At kitang-kita ko dito that you are now healing. Okay? Nagbabago na yung kapalaran mo, Libra, at nakita ko talaga dito na unti-unti ka nang umaandar. Kaya kung ikaw man po sa mga Libra dyan na nanonood sa atin, kung kayo po'y nanggaling sa isang mapanakit, heartbreaking, pagkadapa, pagkalugmok, naramdaman ko yung parang nahihirapan kang bumangon, nahihirapan kang umandar, nahihirapan kang sumulong, pero eto na yung simula mo. Ang sabi rito, you can start with forgiving the past and forgiving yourself. Okay? Maraming parte po ng yung ginagawa this time ay mag-uugat sa kung paano mo tutuldukan yung mga nangyari dati. Halimbawa, may partner ka, pinabayaan ka, naiwan ka, marami kang utang, o kaya yung negosyo mo nauwi sa wala, ngayon parang feeling mo blanco ka o feeling mo naliligaw ka, parang mga ganyan. So, now is the right time for you to mend your broken heart and start again. Okay? Especially po ngayong buwan na ito, napakaraming mga magagandang mangyayari para sa inyo. Buwan mo ito. This is your season. This is your time. This is your moment to really rise up. Na magkaroon ka na renewed energy. Okay? Especially po after the sun moves into your sign. Especially on October 17, ito na yung mga pagkakataon na meron kang pambihirang lakas, pambihirang confidence. This is a great time for you to set new project, magkaroon ka po ng mga bagong goals and fresh start in your career. Kaya bangon na. Panahon na para makabawi tayo. Okay? In the area of your center, your core energy, ito ang talagang mag-aapekto sa buong buhay mo sa buwan na ito. You have the Lover's card. It's all about clear choices with your life. Kitang-kita ko rito na panahon na para buksan ang puso mo sa mga bagay na hilig mo ulit. Para talagang nabuhayan ka na loob Nabuhayan ka ng pagkatao, bumalik yung sigla mo, ginanahan ka ulit sa buhay, kumpara nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon na parang, kaya ko pa ba? Magagawa ko pa ba? Mababago ko pa ba ang buhay ko? Especially here, you have the Wheel of Fortune upward. Talaga namang changes in your life. So, asahan mo ang unti-unting pagbabago ng buhay mo. Kaya importante, Libra, to really ask yourself, anong gusto ko? Saan ako pupunta? Anong kailangan kong gawin para patungo doon? Dapat nag-iisip ka na. Tinatanggal mo tong confusion. Tingnan mo yung ulap na yan sa pagitan mo. Pwedeng ikaw to at saka pangarap mo, ikaw to at saka ibang tao, ikaw to at saka career. So, this is not just about love o pag-ibig o kilig-kilig.
It's also about your choices. Mga pinipili mo, mga pinapanindigan mo, mga binibigyan mo ng pagkakataon sa life mo. So your choices matters this time, okay? Kaya maging maingat sa mga choices. Hindi pwedeng wala kang natutunan sa past. Kaya nga narinig ko sabi lang sa spirit guides mo, kung ano man yung lesson na natutunan mo in the past, ilagay mo siya dito, i-apply mo siya sa life mo today para alam mo na yung mga green flags, red flags, alam mo na yung mga dapat iwasan, alam mo na yung mga dapat nang planchahin para hindi ka na ulit magkamali. Nakita ko rito, your commitment will be tested, okay? Your commitment should be focused, focused, focused dito. Narinig ko din for some of you, parang hindi kayo maintindihan ng iyong kamag-anak o mahal sa buhay pagdating do sa pangarap mong gawin. Parang medyo may hindi kayo on the same page o parang ikaw gusto mo to, siya hindi. So malabo, 'di ba? So parang sabi dito, learn to communicate. Especially po Mercury is entering Libra, your sign, on October 3. So anong epekto niyan sa inyo? Pagpasok ni Mercury sa sign mo? Meron po kayo mga ideas and your communication skills will be amplified. So, kung meron kang mga balak gawin, may plano, may gustong simulan, may gustong buuin, may bagong diskarte, magiging matalas ang iyong communication skills at ideas creation mo this time. Makakatulong yan sa'yo. It may also influence your negotiation. Kung meron po kayong usapan, kontrata, pagbebenta, or agreement with someone, this will be a great time for you. So, congrats po, okay? The Lover's card, you have the Six of Cups. Yes, it's all about in the past. Six of Cups, all about nostalgia, mga bagay before, mga bagay sa nakaraan na dapat nang tuldukan. Marami po kayong ganyan, Libra. I'm hearing here, kung gusto mo talaga mag-move on, bitawan mo yung mga bagay na hindi pa o hindi na makakatulong sa iyo moving forward. Marami ka sigurong ganito. Halimbawa, may past lover ka pa, balik-balik, pero tuldok na eh. Wala na, lipas na eh. Nakakaharang lang siya sa mga kaperahan mo eh. Nakakaharang lang siya sa gusto mong gawin eh. Panahon na for you to leave something behind eh. Pag tapos na, tapos na. Kapag past na, past na. So ngayon, always be clear sa mind mo yan, okay? In the area of what you want, you have the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, you want to change your life for the better. Marami kang ginagawa siguro ngayon, Libra, na parang papasok ka na sa bagong yugto ng buhay mo. Some of you are getting married. Some of you are starting a new business, especially here with the Nine of Pentacles. Some of you nag-iisip ng bagong diskarte, bagong sideline, or bagong atake sa trabaho para umangat na, no? You want changes. At kitang-kita ko yung lakas ng loob mo dito na i-determine kung ano yung mga bagay na dapat nang bitawan at layuan from the past. Kaya sabi mo, masarap mang tanawin ang past. Masarap mang alalahanin kung sino o ano yung past ko. Pero panahon na ako para magising at humarap sa life ko today at mag-move forward sa buhay mo. Wala ka na dapat, I'm hearing wala ka na dapat oras pa para sa nakaraan. Dahil ang future mo ay umiikot para sa'yo. Kitang-kita ko rito na may darating. Something new is coming in your life. Sabi ko nga sa inyo, dahil birthday season mo ito na yung pagkakataon mo to make your intention. To set new intentions, to make a new job, to make a new wish, to start something new sa buhay mo na magdudulot ng bagong buhay for you. Nakita ko hindi ka nakatulad dati. Okay? You are now entering a life of opportunity, prosperity, and luck. So congrats po. The Wheel of Fortune, the Justice card, yes. Justice card here, sabi ng spirit guides mo, gusto mong gawin yung tama para yung swerte mo hindi masira. Some of you parang nabigyan ng bagong pagkakataon, bagong strategy, or bagong trabaho, something like that, and you want to know everything. Gusto mo malaman lahat para to make sure na tama ito, magagawa ko to ng tama, hindi ako magkakamali, hindi mawawaglit sa kamay ko, no? So kung parte niyan ay paghilom mo at pagkalimot sa nakaraan, good for you. So, nakita ko rito, balansehin mo daw ang buhay mo ha. I'm hearing, alamin mo ang katotohanan tungkol sa mga bagay na dapat nang i-let go. Paulit-ulit tayo dito, Libra. You are about to let go something. Okay? Kitang-kita ko, 1, 2, and 3. Paulit-ulit sinabi lang yung cards. Bumabalik tayo doon is to let go of something na hindi na para sa'yo. Whether love life man yan, career path, or negosyo na parang kahit anong gawin ko ata dito, hindi ito masasurvive o hindi ko na mabubuhay pa. Parang ganyan. So, alam mo to, iba-iba kayong Libra. This is a general reading. So, alam mo, iba-iba kayo ng mga bagay na dapat ang bitawan.
para pumasok yung mga bago, para dumating yung dapat dumating. Because nakita ko rito, hindi makapasok-pasok yung dapat dumating kasi sobrang intact ka pa eh. Sobrang busy ka pa sa lahat ng bagay na pinapanghawakan mo. Kahit naman in reality, alam mong dapat nang bitawan. So, you need to figure that out, okay? With a justice card here, sabi ng spirit guides mo, huwag padalos-dalos. You need to think this through. And kumapit ka sa katotohanan. Hindi pwedeng gusto mo lang gawin yung isang bagay without knowing everything else. Kailangan alam mo yung pinapasok mo, kumbaga, para yung consequences o yung epekto maganda ang babalik sa'yo, okay? In the area of what you need, you have the Three of Pentacles. You need to collaborate, to cooperate with other people. Kitang-kita ko rito na huwag mo daw isara ang sarili mo sa gusto mo lamang. Pinapaalalahanan po kayo ng spirit guides mo na baka may mga maliliit na conflict, especially po, Mars is entering your life this time, so baka magkaroon ka dyan ng conflict with your seniors, with your supervisors, with the Emperor card here. So parang sabi ng spirit guides mo na kailangan daw marunong ka makisama, marunong ka makipag-usap, huwag tataas ang boses, no? Especially this time around na kayo po ay tinatawag ng spirit guides mo to really work with people, lalo't higit pag meron kang mga bold decisions, meron kang mga gustong simulan, meron kang drive, no? May mga drive kang sabi mo, gusto kong gawin to, gusto kong gawin yan, baka pwede to, baka pwede yan. And along the way, maaring maraming tao ang hindi gusto yung gusto mo. Kaya baka may conflict. Kaya iwas-iwas ka, ha? Learn to be open-minded, learn to have more patience, and since Saturn is also entering your life this month, so it will bring somehow disagreement with your seniors talaga, mga supervisor, someone higher than you, or kaya mas matagal na siya sa trabaho sa'yo, no? So parang siya, hindi niya gamay yung gamay mo, kumbaga. So meron kayong hindi pagkakaunawaan. Kaya sabi ng spirit guides mo, have harmony, ha, and manage your emotions. Be diplomatic. Kapag meron siyang gustong sabihin, may puna siya, may bashing siya, alam mo namang sinisiraan ka lang o kaya ginagatungan ka lang o pinagtitripan ka lang, learn to talk in a very professional way. Okay? Kasi ang paalala sa'yo ng spirit guides mo, maraming nakasalalay. Okay? Maraming maaaring maapektuhan. Kaya kailangan ikaw, Libra, ay maging pasensyoso. Huwag sasabog ang emosyon. Ipakita mo na ikaw ay professional, matino, ikaw ay mabait, ikaw ay maparaan, at ikaw ay marunong makisama. So make sure na gamay mo to this time, okay? Gamay na gamay mo yung pagiging ang tawag ito, pagiging makatao pagdating sa trabaho. Kahit na alam mong, teka, bakit parang ginaganto ako ng taong ito, Learn to be, be diplomatic this time, okay? Because nakita ko rito maraming may inggit. Nakakitang-kita ko to, Libra. Maraming nakakita sa galing mo, sa tagumpay mo, sa kaya mong gawin, sa kaya mong abutin. Kaya para bagang maraming gustong makakuha ng meron ka. And maraming taong frustrated sa paligid mo because you are doing well. Lalo't higit, sign mo to, Libra, season mo to. So, maraming mga swerteng papasok sa life mo, buhat ng kagalingan mo. Kaya, wag mo nang tingnan, wag mo nang tignan yung mga negatibo sa paligid, wag ka na magbigay ng opinion or wag mo nang bigyan ng atensyon yung mga negatibong tao. Learn to focus on yourself, focus on your outcome, focus on your work. Sinasabi ko sa iyo, ang tagumpay mo dire-diretso, okay? The Three of Pentacles, the Eight of Pentacles. Yes, it's all about your work. Nakita ko rito trabaho na lang, walang personalan. Wag mo na silang isipin pa, no? Nakita ko rito that you are gonna excel in your work, kaya dadami din yung mga conflict sa paligid. Normal yan. Kung ikaw ay umaangat, gumagaling, humuhusay, asahan mo maraming mga inggit na mata, maraming mga insecure na mata. At normal yan. Nako, yan ang realidad ng buhay natin talaga. Na kapag hitik ka sa bunga, maraming gustong pumukol para itapon yung mga bunga mo. Kaya, just accept that fact and just go on with your life. Trabaho, just do that, be professional, everything will be fine. Narinig ko dito, Libra, hindi mo kailangan maging kaibigan ang lahat sa trabaho. Okay? So, wag mong pilitin ang sarili mo na kaibiganin sila. Ang kailangan lang marunong ka makisama, marunong ka lang magtrabaho with them and cooperate with them. No, yun lang ang kailangan. And then, kung talagang hindi mo sila friend, wag mong pilitin. No, make sure na doon ay malinaw sa'yo. Just do your work. Do your work, everything will be fine. Okay?
In the area of what's affecting your current energy, you have the Emperor card here. Emperor card, katapangan, bravery, to confront, no? Meron ka daw mga bagay na kailangang harapin na eh. Whether or not you like it or not. Parang ganyan. So, sabi ng spirit guides mo, you need to be brave enough talagang hawakan na yan eh. May mga issue daw pagdating sa choices mo eh. Whether choice mo yan 2 years ago, last year, o ngayon, kung kailan man po, sabi ng spirit guides mo, you need to evaluate kung mahalaga pa ba to? Akin pa ba to? Gusto ko pa ba to? Kasi parang nahaharangan ka ng nostalgia eh. Lagi mong tinatanaw yung nakaraan. Buti pa nun. Ay, buti pa kami ganito. Ay, buti pa ganyan. So, marami kang naiisip in the past to give you excuses pagdating sa kinakaharap mo ngayon. Kaya para hindi ka pabalik-balik sa mga bagay na namimiss mo in the past, make sure na malinaw ngayon kung ano yung mga bagay na papangalagaan mo. Hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng napipilitan, hindi pwedeng nagkakasya ka na lang kasi sabi mo, wala na akong choice eh. Ito na yung gusto ko eh. So sometimes you need to ask yourself, nandito pa ba ang passion mo? Okay? Narinig ko rin dito, learn to reflect. Pag-reflect ka, 5 years ago, nasan ba ako dati at nasaan ako ngayon? Dati kahera lang ako o kaya dati nagbubuhat lang ako ng prutas sa palengke pero ngayon may sarili na akong store. So, isipin mo kung saan ka nag-advance. Isipin mo kung saan ka gumalaw because that will lead you to your appreciation and fight for the things that alam mong kaya mo pang kunin. Sometimes you need to really revisit. Magbalik tanaw. Pero hindi para maging bitter, hindi para bumalik doon, kundi para tignan kung gaano na ba kalayo ang narating ko. Kasi pag nakita mo yan, lalakas ang loob mo na ituloy pa yung mga bagong bagay. At mawawala na yung mga sakit. Halimbawa, meron ka pang past experiences na very, very painful. Pero ngayon na-realize mo, ay, sige, bitawan ko na yun, nakapag-move on na pala ako. Ay, mas maganda pala buhay ko ngayon kaysa sa kanya. So, kalimutan ko na siya, patawarin ko na, let go ko na, kasi okay na pala ako today. So, mga ganyan. Meron ka mga realization about your life. Okay? The Emperor card, the Two of Wands, yes. Nakita ko rito, time na for you for expansion. Upo ka saglit, mag-isip, tumingin, aralin kung ang saan ka pa gustong pumunta. Kasi nakita ko rito talaga, you need to redefine. No? Kailangan mong tingnan muli kung ano ba yung kahulugan sa'yo ng mga passion mo. Itong inaalagaan mong choices. Parang redefining what you want. Titignan mo kung nag-grow pa ba ako dito or time na for me to level up, time na for me to go to a new adventure, kung mawala sa comfort zone ko, kung mawala sa nakasanayan kong mundo, baka sakali doon lumago pa ako. Kasi parang kita ko, ramdam ko yung pagkauhaw. Pagkauhaw mo to get more and to be more, to achieve more. At eto na yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, upo tayo, pag-usapan na natin, pagkwentuhan natin kung ano yung mga bagay na gusto natin marating sa buhay natin. Kung nandiyan na mga anak mo, sa mo, anak, ito ang gusto ko mangyari sa tingin mo, tama ba to? O kaya, mama, papa, ito ang pangarap ko, ito ang gusto kong gawin next month para sa buhay natin. So tingin nyo, tama kaya ito? So, you're really, really re-evaluating and making a sound decision. Pero ang mahalaga dito, Libra, nag-iisip ka na. Kitang-kita ko yung vision mo at preparedness mo to step forward. Kaya kung ano man yung past na mapanakit, bitawan na yan and redefine your choices, okay? In the area of your near future, you have the High Priestess. In the near future, magigets mo na. Parang, kaya pala iniiwan ako nito. Kaya pala pinabayaan ko yun. Kaya pala walang nangyari doon. Kaya pala nawala amor ko dyan because dito pala ako dadalhin ni God. Okay? You are now very, very, narinig ko, kontento and also assured. Para merong, naramdaman ko yung parang panatag ka. Panatag ka sa choices mo, panatag ka sa buhay mo, gamay na gagamay mo silang lahat. Nakatuto ka, yes, pero walang pangamba. Parang everything is going smoothly para sa'yo. Kaya nakita ko rito, trust your instinct. Okay? Your heart will not betray you. Kitang-kita ko yan. And sabi dito, kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, okay lang yon. Okay? Have a peace of mind even though hindi mo alam yung sagot. Because the right answer will come to you at the right time. Makapatunayan mo to. Kahit ako, I experienced this a lot of time. Yung para bagang, bakit ba ako hindi natanggap doon? Bakit ba yun ang tinumbok ko pero walang nangyari? Minsan masakit, nakakadurog, di ba? Parang sabi mo, ano ba yan? Bakit ganun? Ginawa ko naman lahat. Bakit hindi ko pa rin nakuha? Then biglang boom. Dumating yung estado ng buhay mo na parang,
Kaya pala ang galing ni Lord, no? Hinayaan niya akong hindi ko makuha yun kasi ito pala ibibigay niya. Mas maganda, mas maayos, solve na ako dito, no? So, may realize mo yan at mararamdaman mo yung hiwaga ni God na hindi kanya pinabayaan, dadalhin kanya sa maayos na lugar. Okay? The High Priestess, the Page of Pentacles, yes. Meron ka talagang yayakapin. Tingnan mo naman yung pentacle. Kita nyo ba? Nagniningning, oh. Talagang merong sparkle. Ibig sabihin, napakaganda nito. Higit pa sa inasahan mo. Higit pa sa in-expect mo sa buhay mo na kaya mong kunin. Yung dating imposible, ngayon posible na. Kaya ngayon, just believe and trust and take care of this new pentacles, ha. Make this your top priority. Huwag mo sasayangin and make the most out of this. Okay? In the area of your challenge, unang-una, you have mental contest. Strength isn't from winning. Struggles define strengths. Control, power, repressed. Yes, sabi nga dito, ang iyong kagalingan at pagiging matatag ay nagagaling sa mga pagkadapa at hindi sa puro panalo. Ang laging nananalo ng walang talong naramdaman sa buhay niya, ego lang ang tinataas niya, pride lang nabubuo niya. Pero ikaw, nanggaling ka sa lubak, sa pagkalugmok, sa pagkahirap, sa pag-iyak, alam kong tatatag ka at magkakaroon ka ng deeper appreciation sa buhay mo at saka sa bagong blessings. Okay? Another message of seductive allure, iwas daw sa mga temptasyon sa paligid. Minsan nakakapagod yung ginagawa natin kaya bibitaw tayo tapos mapapatingin tayo sa iba, madidistract tayo. Yun ang gagawin natin. So avoid distraction. Alam ko marami sa paligid mo ang maningning, magaganda, pero yung ba talaga ang para sa'yo? Diba? So kailangan talaga focus ka on what you want at huwag kang papadistract sa mga bagay na maaaring magpa-delay sa'yo. Okay? In the area of your challenge, you have the Justice card. 2 beses palang lumabas ang Justice. Sabi dito ng Spirit Guides mo, medyo padalos-dalos ka. You need not to jump into conclusion. Okay? Marami po kayong ganyan. Sabi dito na parang porke may narinig kang balita, porke may narinig kang issue, tatakbo ka kaagad. Parang sabi ng Spirit Guides mo, you need to know the truth first. Magkalkal muna. Mag-research muna. Alamin muna ang pinagbabasehan bago ka gumalaw. Kasi baka mamaya sa'yo bumalik. Ikaw maapektuhan. Ano? Nakita ko rito na one step at a time. Huwag mong madaliin. Huwag mong bilisan. Isang hakbang kada araw, okay lang yan. Okay? Develop a pace. Develop a rhythm. Mag-develop ka ng routine. Kung saan yung routine na yan gumagana in your part. Hindi mo kailangang ratsyadahin lahat-lahat sa isang buong araw. Okay? Kailangan pinipacing mo yan para hindi ka mag-overwork, hindi ka mag-burn out, hindi ka mapagod, hindi mag-sacrifice ang physical and mental health mo. Okay? Nakita ko rito, alamin mo na ang katotohanan and then unti-unting humakbang and then, sabi dito, balancing buhay ang kailangan mo. Some of you, parang hindi na natutulog, hindi nagre-relax. Some of you, parang gawa pero walang time for rest. You need to rest, okay? Narinig ko dito kung meron po kayong mga legal battles or legal documents, you need to read the fine prints. Kailangan basahing mabuti. Hindi pwedeng bara-bara lamang o inaasa mo lang sa iba. Kailangan ikaw mismo ay nakatutok dyan at binabasa mo mabuti. Okay? Justice card. The 7 of Wands. Yes. Nakita ko rin talaga dito that other people might be really doing everything they can para sirain ang mood mo o maging toxic sa'yo. Kaya panahon talaga para barikadahan mo yung mga bagay na gusto mo, learn to protect what you want, learn to protect what you have, at saka nakita ko rito, huwag papatol. Huwag papatol. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago ka sumugod, alamin mo muna yung katotohanan eh. Baka mamaya kasi galaw ka ng galaw agad-agad. Eh yun pala, mali naman pa rin narinig mong balita. Mali pala yung narinig mong impormasyon. So ngayon, kapag pinapanghawakan mo yung katotohanan, alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat mong ingatan. Learn to defend yourself, okay? Huwag papaapak, but at the same time, know your battles. Hindi lahat ng laban sinusugod, hindi lahat ng issue ay pinapalaki, hindi lahat ng mga bagay sa buhay ay kailangan laging warla, okay? Protect your peace and go on with the truth, okay? In your fortune, you have unknown territory, you're exactly where you need to be. Yes, meron kang bagong gagawin. Unknown territory, meron kang pupuntahan, medyo nakakatakot, meron kang taking risks this time, pero kailangan mo ito tapangan because ito talaga yung ruta mo away from something painful. Nanggaling ka na sa mapanakit eh, so bakit excuse mo this time? Bakit ayaw mo gumalaw, di ba? So kung nanggaling ka na sa painful, panahon na para kumilos para sa ikakaunlad mo, okay?
Another message, you have crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Ito yung talaga yun. Panahon na daw para maghumilom, para makipag-connecta ng bago, gamutin ang puso, gamutin ko ano man yung nasaktan before, and release. Pakawalan, pakawalan, pakawalan. Para naman, boom, fortune mo, you have the Nine of Pentacles. Ikaw to, earning more, receiving more, nakakaipon ka ng malaki, meron kang sariling negosyo, meron kang sariling pera, napupundar mo yung mga bagay na gusto mo para sa sarili mo, at hindi mo naiisip na bakit ba ako trabaho ng trabaho, robot ba ako? Hindi eh. Ngayon, nahahawakan mo, nakikita mo, nakakain mo yung mga bagay na pinaghihirapan mo. Hindi ka tulad dati na bigay lang ng bigay, abot lang ng abot, pero ngayon, kitang-kita ko, na-enjoy mo na. Okay? Especially po, time for you to be with family, time for you to really work on opportunities. Okay? Meron po kayong opportunity according to your planetary alignment in leadership roles o kaya real estate or family-linked na mga ventures. Okay? So, meron din po kayong recognition pagdating po sa inyong creative fields. So, parang kikilalanin ka, yung binebenta mo, mabibili, mapapansin ka na ngayon, mag-viral ka, pwede rin, dadami ang followers, dadami ang subscribers, ganyan. O kaya yung binubuo mo, lalaki, lalago. So, kung meron po kayong mga iniisip na leadership role or real estate or family-related na mga business or ventures, halimbawa, tindahan ninyo o meron kayong negosyo sa pamilya, panahon na to para mag-enjoy ka dyan. At nakita ko talaga kukubra ka dito. So, nakita ko rito, you are now financially independent, financially stable. No, idire-diretso mo lang yan at magbibigay yan sa iyo ng kasaganahan. Nakita ko rito, hindi ka naaasa sa ibang tao. Okay? You will have your own money. You will have your own life. At ibibuild mo na yung empire mo this time. So, congrats po. The Nine of Pentacles. You have the Queen of Cups. Wow! Queen of Cups all about your heart, your passion, your love. Talagang mahal na mahal mo tong ginagawa mo. At yung puso mo nandito. So, kitang-kita kita, you're in your element. You're in your best life. No? Nakita ko rito that whatever you're trying to build, kung ano man yung pinagpapawisan mo, aanihin mo, at talagang mamahalin mo yan for a very long time. This is a long-lasting blessing. At alam kong kayang-kaya mo tong panghawakan. Kasi nga, yung passion mo nandyan. So, congrats po. Okay? In your divine messages, unang-una, you are good enough. Yes, kayang-kaya mo to. Magaling ka, mahusay ka, matalino ka. Sisiw lang to sa'yo to. Kayang-kaya mo to ang pamayanihin. Another message, you have surrender to the divine. Yes, isuko mo na kay God kung ano yung mga bagay na mapanakit, kung ano yung mga bagay na dapat mo na i-release, bitawan, i-let go, because God will replace it with brand new things na ikakaunlad mo. Okay? In your divine messages, meron po kayong Page of Swords. Maging matanong ka. Okay, learn to talk, learn to communicate. Huwag mong hayaang naiiwanan ka na labong-labo o alitong-lito ka. Kailangan alam mo ang katotohanan, alam mo gagawin mo, and let go of a wrong or past routine na hindi na nakakatulong sa'yo. Sabi dito, with a Page of Swords, may papasok na bago sa life mo. And you are being required, Libra, to make a study. Pag-aralan, halimbawa, may dumating na trabaho, ang magandang trabaho dumating, maganda sweldo, pero kailangan manahi. Halimbawa, manahi ng damit, sabi mo, ay baka ito na yung pagkakataon ko, wala akong ibang work, walang tumatanggap sa akin, pero ito lang yung bukas. So pag-aralan, okay? Mag-aral manahi para kung ang pagpasok mo doon, ikaw ay maging productive at makuha mo yung magandang outcome. Okay? Nakita ko dito na you need to learn as you go. Hindi pwedeng kontento ka lang sa alam mo na. Marami ka pang dapat pag-aralan, and be humble enough to admit that. Okay? Nakita ko rito kahit hindi ka ganun kagalingan, makakaya mo yan. Learn to move. Kapitan mo lang yung katotohanan, you'll be fine. Nakita ko rito may paparating pong go signal. Whether good news, call, text, or chat, or email. Antabayanan mo, and then be ready. Kailangan handang-handa ka para pagpasok nito, i-grab mo agad para walang nasasayang na oras sa'yo. Okay? Because narinig ko, ito na yun, ito na yun, ito na yun. Kailangan handa ka. Okay? Page of Swords, yung kailangan handa ka kahit hindi ka handa, parang ganun. You need to really prepare yourself, your mind, your psyche, yung personality, yung routine mo para pag dumating na to, ready ka. Page of Swords, the King of Cups. Yes, sabi rito, kalmado lang, relax lang. Sa ma-view, para naiinip o naiirita o umiiksi ang pasensya kasi nga, ang daming kailangang ayusin, mga kontrata, dokumento, papeles, marami kang kailangang pag-aralan, at normal lang yan. So, sabihin mo lang sa sarili mo, mas magandang marami akong alam kaysa naman pumunta ako doon na eengot-engot ako. Di ba? Mas maganda ng alam ko to kaysa pumasok ako sa isang bagay magkamali pa ako. So ngayon, be
emotionally matured, ha? Wag agad iinit ang ulo pag halimbawang hindi mo gets o ang hirap-hirap naman, kaya mo yan. At tsagain mo lang, pag-aralan mo para makuha mo yung good outcome sa kanya. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have happiness. Ooh, may happiness po kayo this month. Congrats, makakawala ka na talaga dito. Another message, you have man, dealings or relationship with a man. Meron po kayo lalaki sa buhay mo na kailangan kausapin. May concern daw sa kanya. And then bag, something important such as a new job or raise. Yes, may paglago sa pera. Talagang iikot ng kapalaran mo this time na talagang ito merong solid na mapupuntahan. Another message, you have a wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Meron daw humaharang sa'yo. Kaya kailangan talaga emotionally matured ka. Wag na wag kang papatol. At wag na wag kang sasabay sa gulo o sa conflict. Learn to preserve your energy, your emotions, at gawin mo yung tama. Maging professional ka para hindi maapektuhan yung mga iniingatan mo. Another message, you have beetle, good fortune. Yes! May happiness na, may good fortune pa. And then, you have throne, position of authority. Yes, sabi rito, meron ka talagang bagong posisyon, bagong gagalawan, at bagong blessing. So, congrats po. Ang outcome mo, Libra, for October Pera and Career, you have, wow, the 10 of Wands. Patapos na ang pinaghihirapan mo. Your hard work is paying off. Kitang-kita ko malapit ka na sa finish line and your effort ay bibigyan ng reward. So sabi ko nga po sa inyo, baka magkaroon po kayo this time around ng fresh new start sa iyong career, or meron po kayong recognition dahil po sa creative aspect ninyo, or meron po kayong paggalaw pagdating sa pera. Especially po, potential po, meron kayong increase sa iyong income, kaya po kayo pinapayuhan na balansehin ang budget and avoid luxurious spendings. Yung mga masyadong mahal, naku, bawas-bawasan yan. Baka bili ka ng bili sa online, naku, tingnan ng budget mo. Baka lalong bumigat yung pasanin mo kapag medyo palabas yung pera. Kailangan bawas-bawasan natin yung mga binibili natin na medyo mahal at ilaan na lang natin yun sa mga pangmatagalan. Narinig ko rin dito with the 10 of Wands, huwag mong sayangin ang pinaghirapan mo. Okay? You have a lot of things this time and don't waste it. Don't waste it dahil lang nagalit ka, nainip ka, nairita ka, sumabog ka, or bigla kang napagastos. You need to really take good control of what you have para yung pinaghirapan hindi mauwi sa wala. Okay? The 10 of Wands, the 3 of Pentacles. 3 of Pentacles, sabi rito, dalawang beses pa lang lumabas ang 3. 3 is all about loved. Meron ka pong namayapang kamag-anak na pinoprotektahan ka this time. Yung mga kamag-anak mo sa afterlife, they are really praying and supporting you. Kaya mamaya, Libra, ipagtirik mo silang kandila, ha, para pasalamatan sila. Okay? The 10 of Wands confirmed by the 3 of Pentacles. Nakita ko rito that there will be people helping you this time. Mga mentor, co-worker, pamilya mo, maaari din natutulong sa'yo. Para, pagaanin na natin yan. Meron ka daw mga pasanin na pwede mo na ipasa sa kanila at sila nagagawa. So ngayon, makakahanap ka ng magaang paraan para pagaanin ang mga daladalahin mo, para maging smooth sailing ang lahat. And these are very cooperative people. Talagang hulog sila ng Diyos sa'yo kasi tutulungan ka nila. So congrats po. Kung ano man yung mga bigat na yan, help is coming, everything will be lighter. So napakaganda for you, Libra. So, ito po ang yung October Pera and Career. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. Libra, happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday. So, I love you, I love you, I love you. Thank you for watching. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.